Ang mga yabag ay lumakas. Papunta na nga sa kanyang pinto. Ngunit sa halip ng takot ang naramdaman sa dibdib ni Ben, ay napilitan ng isang malamig na pagtanggap. Tinignan niya ang mga kamay ni Elena, na ngayon ay payapa nang nakatayo sa tabi ng pinto, handa na magsalita sa bagong dating. Ngunit ang pinto ay hindi bumukas. Ang mga yabag ay dumaan at nagpatuloy papunta sa room 309. Ang kwartong katapat ng kanya. May nagbukas ng pinto at isang bagong pasyente. Isang lalaking may pilay at nakasaklay ang pumasok. Si Miguel. Ayon sa pangalan na binanggit ng nurse na nag-akay sa kanya. Naramdaman ni Ben ang isang kakaibang pagkabahala. Bakit hindi dinala sa kanya ang bagong pasyente? Bakit sa kabilang silid? Anong nangyayari, Lena? Bulong niya. Napakunot noo ang espiritu ng nurse. Iba ito. May dala siyang liwanag. Nang gabing iyon, wala nang gumagalaw na kumot. Walang malamig na haplos. Sa halip, isang mahinang awit, isang dalisay at malungkot na himig. Ang naririnig ni Ben na nanggagaling sa kabilang silid. Ito ay isang matandang kundiman at ang boses ni Miguel ay puno ng isang uri ng kapayapaang hindi dapat naririto sa World Luna. Lumabas si Ben sa hall at nakatagpo ng isang nakakagulat na tanawin. Ang mga espiritu ng ospital na sina Dr. Reyes at Nurse Myrna ay nakatayo sa labas ng room 309. Nakatingin sa loob sa pamamagitan ng bintana. Ang kanilang mga mukha ay hindi galit o masaya. Tila ba nababagabag o nahihirapan. Anong ginagawa niya? Bulong ni Ben kay Elena. Umaawit siya para sa kanila. Sagot nito. Ang boses ay may paghanga. Para sa mga kaluluwang napabayaan at nagdurusan na dito, hindi siya takot. Wika ni Elena. Kinabukasan, nakipagkita si Ben kay Miguel sa common area. Ang lalaki, bagamat may kapansanan, ay may mga matang tila nakakabasag ng yelo. Alam mo kung anong nangyayari dito, diba? Tanong ni Miguel kay Ben na walang pag-aalinlangan. Napatanga si Ben. Oo. At bakit hindi ka natatakot? Ngumiti si Miguel. Isang malalim na may kaunting panglaw ng ngiti. 2 taon na ako nagtatrabaho dito bilang volunteer. Bago ako maaksidente. Kilala ko si Doc Reyes at si Nurse Myrna. Noong buhay pa sila. Alam ko din ang sumpa. Kinuwento ni Miguel ang buong kwento. Si Dr. Reyes, isang brilyante ngunit baliw na doktor. At si Nurse Myrna, ang kanyang asawa, ay lihim na nag-eksperimento ng mga pamamaraan upang pagilangin ang kamatayan.
Noong 1960s, ginamit nila ang Ward Luna na noon ay para sa mga terminal patient bilang kanilang laboratorio. Nang mabuko sila at harangan ang kanilang pagtakas, nagpasabog sila ng bahagi ng ospital. Pinatay ang kanilang mga sarili at ang mga pasyente sa ward. Mula noon, ang kanilang mga kaluluwa ay napuno ng puot at nagnanais na makatakas. Kaya't pinilit nilang gawing espiritu ang bawat pumapasok na pasyente. Pero may isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Dugtong ni Miguel. Ang isang taos-pusong pagtanggap at kapatawaran. Iyon ang kanilang kahinaan. Hindi nila kayang saktan ng isang kaluluwa na handang magpatawad at magmahal sa kabila ng lahat. Nang gabing iyon, muling umawit si Miguel. Ngunit ngayon, lumabas siya sa kanyang kwarto at naglakad sa hall. Ang kanyang awit ay isang panalangin. Sinundan siya ni Ben at nakita niya ang mga espiritu ng mga dating biktima, kabilang si Elena, na lumitaw at sumunod kay Miguel. Ang kanilang mga mukha ay naghahanap ng kapayapaan. Lumabas sina Dr. Reyes at Nurse Myrna. Ang kanilang mga anyo ay nag-uumapaw sa galit. "Tumigil ka!" sigaw ng doktor. Ang kanyang boses ay isang malagim na unos. "Hindi." Mahinahong sagot ni Miguel. "Hanggat may hininga ako, patuloy akong magmamahal at magpapatawad kahit sa inyo." Itinuro niya ang mag-asawang espiritu. "Pinatawad ko kayo. Pinatawad ko ang ginawa ninyo sa amin." Isang hiyawan ng sakit at paghihimagsik ang bumugso mula kay Dr. Reyes. Ang liwanag mula sa loob ni Miguel. Ang kanyang dalisay na intensyon ay tila nasusunog sa kanila. Nagsimulang magdilim ang mga ilaw at ang mga pinto ay nagbukas sarado. "Ben!" tawag ni Miguel. "Ngayon na, sabihin mo na sa kanila." Naramdaman ni Ben ang bigat ng sandali. Tiningnan niya si Elena na tumango. Tiningnan niya ang mga naghihintay na espiritu ng mga biktima. At sa wakas, tiningnan niya ang mukha ng galit at pangungutya ni Dr. Reyes. Sa halip na takot, naramdaman niya ang isang bagay na bago. Habag. Tama siya. Ani niya. Ang kanyang boses ay malamlam. "Tinatanggap ko ang nangyari sa akin. Pinapatawad ko kayo. Hindi na kami galit. Hindi na kami galit sa inyo. Malaya na kayong umalis." Isang katahimikan ang bumalot sa ward. At pagkatapos, isang mahinang pilay ng liwanag ang nagsimulang kumawala mula sa dibdib ni Miguel.
mapalibot sa bawat espiritu ng mga biktima. Kay Elena, sa mga dating pasyente. Ang kanilang mga anyo ay nagsimulang kumislap. Naging mapayapa at unti-unting nawawala na tila pinupunasan mula sa pagkaipit sa mundong ito. Ngunit si Dr. Reyes at Nurse Pirna ay nananatili. Ngunit nag-iisa na. Ang kanilang mga anyo ay hindi na nagbabanta. Tila nagsisisi at napakalungkot. Wala na. Anang doktor. Ang kanyang tinig ay wala ng lakas. Wala na kami magagawa. Sabi ni Dr. Reyes. At sila ay naglaho na nag-iwan ng hanging malamig at malungkot. Nakita niyang humina si Miguel na nakasandal sa pader. Dali-dali niyang tinulungan ang lalaki. Nagawa natin. Mahinang bulong ni Miguel. Ngunit bago pa man sila makalabas, ang huling yabag ay nakinig. Paparating. Ngunit ito ay magaan, mabilis. Tunog ng mga sapatos na isang security guard. Uy! Sino kayo? Bakit kayo nandito? Sarado na ang floor na ito ah. Sigaw ng guard na nakakita sa kanila. Dumaan ang mga araw. Nabawi ni Ben ang kanyang lakas. Ngunit ang kwento ng Ward Luna ay hindi pa rin tapos para sa kanya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa administrator ng ospital. Natagpuan nila ang tala-arawan ni Dr. Reyes sa basement. Tulad ng sinabi ni Ben sa kanyang email. At isang bagay pa. Sa ilalim ng mga guho sa basement, natagpuan nila ang mga labi ng lahat ng nawawalang pasyente. Isang gabi, na naginip si Ben, na nakatayo siya sa harap ng Ward Luna. At doon, nakatayo sina Dr. Reyes at Nurse Myrna. Ngunit hindi nag-iisa. Kasama nila ang kanilang mga pasyente. Ngunit sa panaginip na ito, hindi sila naghihirap. Tila sila ay payapa na. Tila ang pagpapatawad ni Ben at Miguel ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan na hindi nila nakamit noong buhay pa sila. Ngunit sa isang sulok nakatayo si Elena. Ngumingiti. Tila sinasabi sa kanya na ang isang kabanata ay tapos na. Ngunit ang pakikipaglaban sa mga kadiliman sa ibang lugar ay magpapatuloy. At sa labas ng kanyang bintana, narinig ni Ben muli ang mga yabag. Mabagal, mabigat, hindi mula sa ospital, ngunit mula sa kalye. May iba pang ospital, may iba pang madilim na gusali, may iba pang mga kaluluwang nakakulong sa kanilang sariling mga sumpa.
Thank